Sa dulong bahagi ng Baryo Manggahan, malayo sa sentro ng bayan, nakatayo ang isang maliit na lumang kubo. Palibot ito ng malalawak na sakahan ng palay at matatayog na puno ng balete. Sa kubong ito naninirahan ang 27 taong gulang na magsasakang si Lito at ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Dana. Payak lamang ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng kakahuyan, may lihim na nag-aabang sa paglubog ng araw. Dana anak, pumasok ka na sa loob. Nagdilim na ang kalangitan. Huwag ka nang magtatagal sa labas ng bakuran. Apo tay, isasara ko na po ang pintuan sa likod. Pero tay, bakit po ba tuwing sasapit ang dilim ay kailangan na nakasusi ka agad ang mga bintana? Masarap po ang simoy ng hangin sa labas. Makinig ka sa akin, Dana. Ang gabi sa ating baryo ay hindi katulad ng gabi sa bayan. Maraming matang nakatitig sa dilim na hindi natin nakikita. Lalo na ngayong napapabalitang naglalakad-lakad na naman ang matanda sa kabilang nayon. Si Tandang Marta po ba? Nakita ko po siya kaninang umaga sa may sapa tay. Tinititigan niya po ako habang naghuhugas ako ng mga plato. Ang lalim nga po ng pagtitig niya sa akin eh. Para po niyang binibilang ang mga daliri ko. Anong sinabi ko sa iyo? Patungkol sa pakikipag-usap o pagtingin sa matandang iyon. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya, Dana. Kahit kailan, kahit na anong mangyari. Di naman po ako lumapit tay. Siya po ang lumapit sa akin. May sinabi po siya sa akin bago po siya umalis. Anong sinabi niya sa iyo? Sabihin mo nga sa akin yan, Dana. Sinabi niya po na napakabango raw ng aking balat. Mukha raw akong masustansyang bata at masarap daw ang aking dugo. Natakot po ako, kaya tumakbo na lang ako pabalik dito sa bahay natin. Walang hiya talaga yung matandang yun. Huwag ka nang lalabas muli ng mag-isa, Dana. Mula ngayon, kahit sa umaga, kasama mo ako bawat sa paghakbang mo. Magsasaing lang ako at itatali ko ang mga bakal na pintuan. Nabalot ng takot ang dibdib ni Lito. Batid niyang hindi ordinaryong matanda si Tandang Marta. Sa mga nagdaang linggo, maraming alagang hayop sa kalapit na nayon ang natagpo ang walang buhay at ubos ang dugo. Ngunit ang mas nakakatakot, ang mainit nitong mga mata ay nakatuon sa ngayon. Ngunit ang mas nakakatakot, ang mainit nitong mga mata ay nakatuon na ngayon sa kanyang nag-iisang anak. Lito, buksan mo ang pintong ito. Napakalamig dito sa labas. Umalis ka rito, Tandang Marta. Walang makakapasok sa bahay na ito. Huwag mong subukang lumapit sa anak ko. Bakit? Natatakot ka ba? Ginoong magbubukid. Gusto ko lang naman na makita ang magandang anak mo. Amoy na amoy ko ang kanyang kabataan mula sa ibaba ng burol. Siguro, napakatamis ng kanyang dugo Lito. Ibigay mo na siya sa akin ng kusa upang hindi na kita saktan pa. Mamamatay muna ako bago mo mahawakan ng kahit isang hibla ng buhok ni Dana. Umalis ka na rito bago kita patayin gamit ang itak na ito. Hindi mo ako kaya Lito. Kahit anong gawin mo pagtatago sa kanya, sa akin pa rin ang bagsak ng batang yan. Nalalasahan ko na ang kanyang takot. Hihintayin ko ang oras na makagawa ka ng isang pagkakamali lang. Makalipas ang ilang araw, hindi nabawasan ng pangamba sa puso ni Lito. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga yabag at ang mahinang boses ni Tandang Marta na umaaligid sa paligid ng kanilang kubo. Ang matandang aswang ay hindi nagmamadali. Alam nito, basta mag-isa lamang ang bata ay magagawa na nito ang kanyang nais. Tatay, hindi po ako makatulog. Narinig ko po ulit ang boses sa labas ng bintana ko. Tinatawag niya po ang pangalan ko, tay. Dito ka sa tabi ko matulog, anak. Huwag mong pakikinggan ang kahit anong boses mula sa labas. Kahit marinig mong boses ko ang tumatawag sa iyo. Huwag kang bubukas ng bintana o pinto hanggat hindi mo nakikita ang mukha ko sa harap mo. Bakit niya po ba ako gustong kunin, tatay? May nagawa po ba akong masama po sa kanya? Walang kinalaman ang kabutihan o kasamaan sa nilalang na iyan, anak. Ang katulad ni Tandang Marta ay nabubuhay sa dilim at kasakiman. Ang buhay ng tulad mong bata at walang kasalanan ang pinakamasarap na alay para sa kanyang masamang katawan. Ngunit hanggat narito ako, walang makakagalaw sa iyo. Dana, lumabas ka rito apo. May dala akong matamis na prutas para sa'yo. Bakit ka ba nagtatago dyan sa loob? Kasamang iyong amang duwag. Manahimik ka, demonyo. Wala kang makukuha rito. Lito, napaka-protektibo mong ama. Ngunit hanggang kailan ka magbabantay? Kailangan mong matulog. Kailangan mo magtrabaho sa bukid upang may kakainin kayo. Sa sandalin pumikit ang iyong mga mata. Doon kukukunin ang pinakamamahal mong anak. Tandaan mo yan.
Subukan mo lang magpakita sa liwanag ng araw at tatagain kita hanggang sa maging pira-piraso ka. Ang lakas ng loob mo, Lito. Ngunit ang dilim ay akin, ang gabi ay akin, at balang araw, ang anak mo ay magiging akin din. Tatay, natatakot po ako. Ayoko pong maging pagkain po ng aswang na yan. Tumingin ka sa mga mata ko, Dana. Tumingin ka sa akin. Habang humihinga ang iyong ama, walang aswang na makakapasok sa bahay na ito. Handa akong ibigay ang buhay ko, protektahan ka lang. Sumandal ka sa akin at pumikit ka na. Ako ang magbabantay sa buong magdamag. Kinaumagahan, bagamat puyat at pagod mula sa magdamag na pagbabantay, kailangan bumaba ni Lito sa bukid upang mag-ani. Kailangan nila ng pagkain at pera upang sila ay mabuhay. Isinama niya si Dana sa gitna ng taniman upang hindi ito maiwan ng nag-iisa sa kanilang kubo. Dito ka lang sa silong ng punong ito, Dana. Huwag kang aalis ng pwestong ito habang nag-aani ako ng palay. Kapag may nakita kang sino mang lumalapit, sumigaw ka agad. Apo tay, maglalaro lang po ako dito. Mabuting bata. Bantayan mo rin ang paligid. Ang sikat ng araw ang nagkukubli sa totoong anyo ni Tandang Marta. Ngunit hindi ibig sabihin na yun ay iligtas na tayo ng tuluyan. Magandang umaga sa masipag na magbubukid at sa iyong napakagandang anak. Anong ginagawa mo rito, Tandang Marta? Umalis ka sa lupa ko. Napakainit naman kaagad ng ulo mo, Lito. Naglalakad-lakad lang naman ang isang matandang tulad ko. Bakit tila takot na takot ka kapag nakikita mo ako? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Huwag ka nang magkunwari. Alam ko kung ano ka. Alam ko ang balak mo sa anak ko. Umalis ka rito bago ko gamitin ang karit na ito sa leg mo. Napakatalim ng karit na yan, Lito. Ngunit mas matalim ang aking mga kuko kapag sumapit na ang gabi. Tinan mo ang anak mo. Napakalambot ng kanyang balat. Napakasariwa ng kanyang dugo. Sayang naman kung magiging magbubukid lamang sa kagaya mo. Mas nababagay siya na maging bahagi ng lakas ko. Tatay, takot po ako sa kanya. Ang haba po ng mga kuko niya kahit umaga po. Umalis ka rito, Marta. Umalis ka bago ko makalimutang matanda ka. Umalis man ako ngayon, Lito. Babalik at babalik ako. Ang amoy ng anak mo ay nakatatak na sa ilong ko. Kahit sa ang sulok ng mundo mo siya itago, hahanapin ko pa rin siya. Ang gabi ay patuloy na darating at sa bawat pagdilim ng kalangitan, lalong lumalakas ang aking pakaramdam. Hihintayin ko ang oras ng iyong pagkapagod. Lumipas sa mga oras at muling lumubog ang araw. Ang kadiliman ay mabilis na lumukob sa buong sakahan. Balot ng matinding pagod si Lito mula sa buong araw na pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling gising at alerto dahil sa banta ng nilalang. Dana, tulungan mo akong itulak ang malaking aparador sa harap ng pinto. Kakapalan natin ang barikada ngayong gabi. Tay, bakit po parang napakalakas ng hangin po sa labas? At bakit po walang tunog ng mga kuliglig ngayong gabi? Sapagkat nag-aabang ang salot sa labas. Kapag tumahimik ang gabi, ibig sabihin ay lumalapit ang panganib. Hawakan mo ang krus na ito, Dana. Ipagdasal mo na protektahan tayo na may kapal. Lito, huwag mo nang paghirapang harangan ng pintuang yan. Ang mga kahoy na yan ay walang laban sa aking galit. Manahimik ka! Hindi mo mabubuksan ang pintong ito. Nabasbasan ng asin at holy water ang bawat pintuan at bintana ng bahay na ito. Akala mo ba, mahadlangan ako ng asin at dasal? Ang gutom ko ay mas matindi kaysa sa iyong pananampalataya. Ibigay mo na sa akin si Dana. Konting panahon na lang itatagal ng katawan kong ito. Kailangan ko ang kanyang dugo upang muling bumata. Tatay, natatakot po ako. Gumagalaw po ang bubong natin. Parang may gumagapang sa tuktok ng kubo natin. Huwag kang titingin sa itaas, Dana. Dito ka lang sa likod ko. Ibigay mo na siya sa akin, Lito. Kung hindi mo siya ibibigay, sisirain ko ang bahay na ito at papatayin ko kayo mag-ama. Papasok ako sa pamamagitan ng bubong. Kakainin ko ang puso ng anak mo. Sa harap mismo ng iyong mga mata. Subukan mo, Marta. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa iyo. Mas mabuti pang mamatay ako habang lumalaban kaysa panuorin kang sinasaktan ng anak ko. Nagsimulang yumanig ang buong kubo. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay tila bibigay sa lakas ng pag-atake ng aswang mula sa labas. Hawak na Lito ang kanyang matalim na itak habang nakatayo sa harap ni Dana. Handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang pinakamamahal na anak. Napakasarap ng amoy ng takot ninyong dalawa. Lito, buksan mo na ang pintuang ito. Wala ka nang tatakbuhan pa. Dito ka lang sa sulok, Dana. Huwag kang hihiwalay sa akin kahit anong mangyari. Huwag niyo po akong iiwan, tay. Hindi kita iiwan, Dana.
At ikaw Marta, kung talagang matapang ka, ako ang harapin mo. Huwag ang isang batang walang laban. Ikaw ang unang mamamatay, Lito. Pagkatapos mo, isusunod ko ng anak mo. Nalalasahan ko na ang kanyang dugo. Sa gitna ng sigawan at banta, ginamit ni Lito ang huling lakas ng kanyang katawan. Tinanggal niya ang barikada sa pinto at mabilis itong binuksan. Sabay pilit na isinasaksak ang kanyang itak sa direksyon ng matandang aswang na nag-aabang sa dilim. Aray! Ang mata ko! Ang mukha ko! Walang hiya kang, Lito ka! Pagbabayaran mo ito ng buhay mo! Hindi ka na makakalapit sa anak ko. Hindi na. Napakasakit! Ngunit hindi pa ito tapos, Lito. Babalik ako. Kakainin ko ang buong pamilya mo. Umalis ka rito at huwag ka nang babalik kailanman. Sa susunod na lumapit ka sa kubong ito, leeg mo na ang putol. Wala na po ba siya, tay? Ligtas na po ba tayo? Umalis na siya anak. Nasugatan ko siya ng malalim at hindi magtatagal mamamatay na rin yon. Halika rito, yakapin mo ako anak. Salamat po, tay. Salamat po dahil prinitektahan niyo po ako. Natatakot po ako na baka makuha niya po ako. Habang ako ay nabubuhay Dana, walang sino mang halimaw o aswang ang makakagalaw sa iyo. Ako ang iyong ama at gagawin ko ang lahat upang manatili kang ligtas. Halika, itatayo natin muli ang pinto. Maghahating gabi na ngunit magkasama tayong maghihintay sa pagsikat ng araw.